Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa sinasabi na masaganang buhay. Kahit sinong tao ang tanungin mo, no, kahit na bata kasi nakakaunawa na, ano ba para sa kanya yung masaganang buhay? Paano tayo magkakaroon ng masaganang buhay? Of course, ang kasagutan palagi natin matatagpuan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya sa gabing ito, titingnan po natin, tutukoy natin, ano nga ba ang ibig sabihin, no, na tinatawag po natin na masaganang buhay. Kasi po, napakalaking bagay na malagay sa ating isipan, ano po talaga ang ibig sabihin ng masaganang buhay. Pero bago po tayo magpatuloy, nalapit muna tayo sa ating Diyos na nagbibigay ng masaganang kaalaman at masaganang buhay. Tayo po tumigit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Ito, naririto po kami sa inyong harapan sa gabing ito. Alam niyo po ang laman ng aming isipan. Alam po ninyo ang laman ng aming puso. At alam po ninyo, Panginoon, na gustong-gusto namin na maranasan yung pangako ng iyong salita na pagkakaroon ng masaganang buhay. Kaya samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami na maunawaan at maintindihan. Bigyan niyo po kami ng masaganang kaalaman, masaganang karunungan para makita namin kung paano nga ba magkakaroon ng masaganang buhay. Sapagkat naniniwala kami, wala namang ibang pagkukuhanan nito para dire-diretso maranasan namin yung ibig sabihin ng masaganang buhay. Salamat Panginoon sa inyong Espiritu Santo na sa inyong papadala para makita po namin ano nga ba, paano nga ba magkakaroon ng masaganang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming salamat dalangin. Amen. Amen. So, kagaya nga po ng sinabi ko, lahat tayo naghahangad ng masaganang buhay. Even ako po, gusto ko pong magkaroon ng masaganang buhay. At sabi po rito sa Kawikaan, no, 3:1, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos sa isipan mo itanim. So, ang unang-unang gusto ng ating Panginoon, yung kanyang aral, huwag daw natin kalilimutan. At para huwag natin makalimutan, itanim daw po natin ito sa ating isipan. No? Itanim natin sa ating isipan. No? At magkakaroon tayo ng tinatawag na masaganang buhay. Masaganang buhay ay nagaganap kapag di natin nililimot ang kautusan ng Diyos. So, anong kasaganahan ang sinasabi ng salita ng Diyos? Unang-una, ang masaganang buhay daw, totoo naman ito. Tatagal ang buhay na masagana. No? Kawikaan 3:2. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana ka sa lahat ng kailangan. So kapag hindi pala natin nilimot, at palagi nating inaalala ang pagsunod sa ating Panginoon, anong sabi? Tatagal daw ang buhay natin. No? Magkakaroon na tayo ng masagana sa lahat ng ating kailangan. So, napakasarap po nito. Di ba? Yung magkakaroon ka ng mahabang buhay na masagana ka sa lahat ng kailangan mo. Ibig sabihin talagang sobrang pagpapala ito, masaganang buhay talaga ito na mararanasan mo yung mahabang buhay at, ano sabi rito? Hindi ka magkukulang. Sagana ka sa lahat ng kailangan. Kasi mahirap naman po yun. No? Magkaroon ka nga ng mahabang buhay. Tapos, meron ka namang sakit. Meron ka namang, hindi mo yung palagi ko pong sinasabi ito, ang dami mga pera, masagana ka sa lahat ng bagay. Pero, hindi ka naman pwedeng kumain ng maraming mga masasarap na pagkain. Hindi ka pwedeng ng lechon. No? Hindi ka pwede ng baka. No? Ano pa? Hindi ka pwede ng cake. Hindi ka pwede ng ice cream. Ang pwede mo lang kainin, talbos ng kamote. Hindi mo nakakalungkot yun. Palaging umaga, talbos ng kamote. Tanghali, talbos ng kamote. Tapos sa gabi, hindi naman talbos ng kamote, kangkong naman. So puro lang yun lang ang pwede mong kainin. Abay, pagka ganun, parang hindi na yata okay na mabuhay. No? At sabi rito, sa mahabang buhay natin, may enjoy natin lahat ng kailangan natin. At kapag kakaroon ng mga lakas sa pangangatawan, di ba? Lahat ng tao, kaya nga mabili po lahat ng klase ng vitamins
vitamin C, vitamin D, vitamin E. No? Lahat ng klase ng vitamins gagawin ng tao para magkaroon siya ng matagal na buhay. Para tumagal ang buhay niya. No? Pero sa tandaan po natin, ang hirap po ng buhay. Yung SSS na kuminsan, yung pension natin, kulang pa kuminsan pambili ng gamot natin. No? So, paano kang tatagal sa buhay kapag ganyan? Kaya nga napakalaking bagay na huwag nating lilimutin yung salita ng Diyos kasi ito ang magbibigay sa atin ng direksyon kung paano po tayo dapat mamuhay. Actually, yung masaganang buhay, pinangako na noon pa ng ating Panginoon. No? Sinabi na ito. No? Ang sabi, huwag na natin kalilimutan ng kanyang kautusan. Tingnan po natin dito sa Deuteronomy 5:16. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng inuutos ko sa iyo, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. So, isa yun. No, isa yun sa sikreto. Kailangan igalang daw natin yung mga magulang natin. At kasama ito sa sinasabing pangako na bibigyan tayo ng matagal na buhay at sagana sa lupaing ibibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Palaging gustong matanim. Gustong itanim ni Lord sa ating isipan, sa ating puso, na malaki ang tinatawag nating utang na loob dun sa mga tao na nag-alaga sa atin. Kahit hindi magulang mo, kahit yung, halimbawa, yung tinatawag na meron kang guardian, no? Malaking bagay po na igagalang natin yun. Kasi gusto ng Lord, dito pa lang sa lupa, tumatalo na tayo ng utang na loob. Kasi dapat kayo tatalo tayo ng utang na loob eh. Bakit? Sa pinanggagalingan ng lahat ng bagay. So kung yung tao na nandito sa mundo, lalong-lalo na, yung tao na nag-alaga sa atin, na hindi natin kayang igalang, no? Hindi natin igagalang ang Diyos. Eh, yung nag-aalaga nga natin, nakita natin eh, may hinawakan tayo mismo eh. How much more kaya sila, hindi natin nakikita. Pero po rin ang Panginoon, dahil tayo may tinatawag po na paggalang sa ating magulang. Again, pag nire-respeto natin ang ating magulang, may plus factor na tayo. Bakit? Pangako na Diyos, bibigyan tayo ng matagal na buhay at sagana sa lahat ng bagay. Kagaya ng sinabi, yung binasa natin kanina sa Kawikaan 3:2. At tandaan po natin si Lord, hindi namimilit. No, hindi namimilit si Lord. No? Alam niyo po, ang ating Diyos hindi namimilit. Tingnan niyo po Deuteronomy 30:15-16. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ninyo ang kanyang kagustuhan, yung pala yun, pag mahal pala natin si Lord, dapat ginagawa natin yung gusto niya. Ano sabi? Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo, bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. So, hindi ba kasaganahan yan? Mahabang buhay, tapos ano ba sabi? Malaking bansa. Eh, alam po naman natin, there's a power in numbers. Alam po natin yan. Pero ang Lord, hindi namimilit. Verse 17. Ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sali pa'y naglingkod kayo sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong, malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupang sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. So, ibig sabihin, ano sabi? Hindi tayo magtatagal kapag hindi tayo sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon, which makikita natin sa kanyang salita. So, masaganang buhay, isa dito yung tatagal ka na buhay mo at masagana ka sa lahat ng bagay. Sumunod, no, bakit tayo matatawag na magkakaroon ng masaganang buhay? Kapag malulugod si Lord at kikilalanin tayo. Ibig sabihin, kapag natuwa si Lord at kilalanin tayo ng mga tao. Kawikaan 3:3. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. So, yung faith natin sa Kanya, dapat daw maging faithful tayo kay Lord.
ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Bakit? Kasi pag nakalagay ito sa ating isipan, no, hindi tayo makakalimot na lumayo sa Kanya. At sabi, ilalagay ito sa leeg, no? Kaya hindi nyo ba napapansin, kaya yung iba, ginagawang kwintas para daw maligtas. Yung iba, merong word of God nilalagay sa loob ng bahay para daw walang masamang espiritu na ang pumasok. Ang sinabi ni Lord, alalahanin natin lagi ang kanyang mga salita at kautosan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Sa totoo lang po, kahit kabisado natin, no? Kahit kabisado natin mula Genesis hanggang Revelation, ang Word of God, kung di natin ginagawa o sinusunod, yung kanyang mga sinasabi, walang silbi ito sa ating kaalaman. Bagamat malaking bagay po, halimbawa, sa pagkainan natin, may nakalagay na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. So, ibig sabihin, makikita mo rin, So, dahil hindi ka nabubuhay sa tinapay, hindi ka magre-reklamo kung ano yung pagkain na nandiyan sa harap ninyo. Pag matutulog ka na, makikita mo, halimbawa, sa loob ng bahay niyo, may nakalagay na verse, si Lord ang mag-iingat sa tahanang ito. So, ibig sabihin, kahit matulog tayo, hindi tayo matatakot. Of course, hindi lang basta binasa mo yun, kundi magpe-pray ka eh. O, kapag nag-pray ka, kaya nga po sa gabi, yung mga nakakatanggap po sa akin ng mga quotation galing sa Word of God, yun po yung sinasabi. Hindi po dahil binasa mo yun, kundi naniniwala tayo doon sa binasa. At dahil naniniwala tayo, tumatawag tayo kay Lord, kiniklaim natin yung mga pangakong yun. Again, ulitin ko, hindi ibig sabihin kabisado mo yung Bible mula Genesis hanggang Revelation, ay ligtas na. Hindi ka na mapapahamak. Magkakaroon ka ng masaganang buhay. Bagamat malaking bagay po yun. Pero ang totoo, hindi gusto ng Lord na i-inform lang tayo. Gusto ng Lord, i-apply natin yung information na nakuha natin sa kanyang salita. So, doon pa rin magkakatanong. Paano mo i-apply? Paano natin i-apply yung ating nabasa o yung ating natutunan? Ang tawag po doon, faith. Nabasa natin, umaksyon tayo, ang tawag doon, faith. May paniniwala ka ba? No? Ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa ating buhay ay ang matuwa o managlod si Lord sa lahat ng ating gagawin. Totoo naman po ito eh. No? Kapag si Lord natuwa sa atin, naisip na po ba ninyo, na-realize na po ba ninyo, ano ang pwede niyang gawin? Palagi ko pong sinasabi ito, tinutulad sa magulang. Kahit sinong magulang. Gagawin niya ang lahat ng bagay pag nakita niya yung anak niya ay sumusunod sa kanya. Gagawin lahat. Kaya nga si Lord bagamat hindi pa tayo karapat-dapat, pinadala niya yung kaisa-isang anak, walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus. So ang gagawin na lang natin, maniniwala tayo para maging kalugod-lugod tayo sa Ama na nasa langit. Kapag nangyari yun, meron tayong matatawag na masaganang buhay. At sabi nga po rito sa Lucas 2:52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito po maganda Hindi lang si Lord ang malulugod sa atin, bagamat malaking bagay na yun, pag natuwa na si Lord sa atin. Pero ang sabi rito, pati yung mga taong nasa paligid natin, matutuwa sa atin. Kapag gumagawa tayo ng tama, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa totoo lang, yung mga taong nasa paligid natin, ang taas po ng respeto sa atin. Totoo po yan. Tingnan po ninyo. Obserbahan ninyo yan. Yung dire-diretso ka, yung lifestyle natin maayos, no? Matutuwa sila, no? At syempre, kapag natuwa sila, napakalaking po nito. Factor po nito. Yung tipong lahat ng ginagawa pinapaniwala, yung tipong lahat kinukonsulta sa'yo, parang ganito, bro, paano ba gagawin ko rito sa ganito? Yung kinukuha yung ating recommendation, malaking bagay po yun. Ibig sabihin, malaki po ang tiwala sa atin. O kaya pag may problema, dalapit siya, i-confide yung kanyang problema. Sinasabi niya sa iyo, anong gagawin natin? Napakalaking po nun.
Masaganang buhay po yun. At take note po, alam niyo ba yung mga consultant, ang lalaki ng sweldo? Again, hindi ko po sinasabi na ako po humihingi Sinasabi ko lang po yung mga consultant. Pero sa atin po, pag nag-consult ang mga tao at naibigay natin yung tamang advice ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lang si Lord ang matutuwa sa atin, pati yung mga tao matutuwa. Bakit? Niyalagay natin sa kanilang kaisipan na si Lord lang ang pwede na magbigay ng tamang direksyon para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Yung bata na ayaw sumunod sa magulang, nabasa niya na kailangan igalang mo ang tatay at nanay mo, irespeto mo, magkakaroon ka ng masaganang buhay. Kaya nga po, napakalaking bagay ang salita ng Diyos, ang magiging panuntunan natin sa buhay, na magiging daan para tayo makasunod sa ating Lord. At kapag tayo nakasunod kay Lord, ano sabi? Malulugod siya sa atin. At alam naman po natin, kahit hindi mo na hilingin, kapag natuwa si Lord sa atin, hindi lang siya ang matutuwa sa atin, pati yung taong nasa paligid natin, kikilalanin tayo. Basta doon sa binasa natin. At ito po ang isa pong pinakamaganda. Gusto ko po ito. Pangatlo, papatnubayan lagi tayo ni Lord. Kawikaan 3:5-6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin siya'y alalahanin, siya nga'y alalahanin, upang patnubayan ka sa iyong tatahakin. Alam niyo po, ito po ang isang pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin. Yung hindi tayo maligaw ng landas. Hindi po makukuha yan sa pagbabaliktad ng damit para hindi raw tayo maligaw. Hindi po makukuha yan doon. Para hindi tayo maligaw ng landas, sundan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tunay na mararanasan natin ang masaganang buhay kung lagi natin makakasama si Lord at siya mismo ang ating patnubay, di tayo maliligaw ng landas. Kaya nga ang tawag sa Bible, map Diba? Yung map, ito ang nagbibigay ng direction. Ito ang nagdadala sa atin sa assurance na maganda yung ating pupuntahan. Diba? Ito po yung magdadala sa atin sa maayos at magandang klase ng buhay, masaganang buhay. Kaya pala sabi ni David, awit 5:8, patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katuwiran, dahil napakarami ng sa akin humahadlang. Landas mong matuwid sa akin paalam, upang ito'y laging aking sundan. Patnubay lamang ni Lord ang magdadala sa atin sa masaganang buhay. Muli, kapatid, nararanasan mo ba yung tinatawag na masaganang buhay? Nararanasan mo ba na nire-respeto ka ng mga tao? Nararanasan mo ba na kahit sa anong gawin mo kasama mo si Lord, nakikita mo? Mapapatunayan ito sa pamamagitan lahat ng ginagawa natin ay nagiging maganda ang resulta. Kapatid, hindi gusto ng Lord na mapariwara tayo. Hindi gusto ng Lord na masira ang buhay natin. Hindi gusto ng Lord na tayo ay masadlak sa kahirapan. Gusto ng Lord maranasan natin, unang-una, na magkaroon tayo ng matagal at masaganang buhay. Gusto ng Lord palagi. Kasi pag tayo, nasa kay Lord tayo, nananatili tayo kay Lord, natutuwa siya pagka nakikita niya na tayo ay may ginagawang maganda para sa Kanya. Ano ba namang gagawin sa tingin mo? Ano ba po pwedeng gawin ng Lord? Pag nakita niya na natutuwa siya, nakikita niya na tama lahat ng ginagawa natin, di patatagalin niya yung buhay niya natin. Pasasaganahin niya tayo. Bakit? Kasi gusto niya maging masaya rin tayo. No? At sabi, kapag natuwa si Lord, kikilalanin din tayo ng mga tao. Napakasarap po nito. Nung kahit saan tayo pumunta, nire-respeto tayo ng mga tao. At higit sa lahat, ang pinakamaganda sa lahat, hanggang sa huling yugto ng buhay natin, patnubayan tayo ng ating Panginoon. Kapatid, ito bang gusto mo? Gusto mo bang maranasan yung patnubay ni Lord? Gusto mo bang malugod si Lord at kilalanin tayo ng mga tao? Gusto mo ba na tumagal ang buhay mo? Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito,
Hindi ko alam kung anong kalalagayan mo sa buhay. Kung ano ang tinatahak mo sa mga oras na ito. Pero si Lord, gusto ni Lord maging masaya ka. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng kasaganahan sa buhay. At gusto ng Lord, ang isang part ng kasaganahan ay magkakaroon tayo ng matagal, mahaba, at masaganang buhay. Yun ang pangako ng Diyos. At gusto ng Lord, no? Nakilalanin tayo ng mga tao sa paligid. Alam niyo po, pag kilala tayo ng mga tao sa paligid, may isip nila na talagang ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. At kapag gano'n na nangyari, matutuwa si Lord. At gusto ng Lord, patnubayan tayo, as long na tayo ay susunod sa Kanya at gusto natin ang Kanyang presensya, hindi tayo hihiwalan nito. Kaya tayo mananalangin, sumunod po kayo sa panalangin ito. Gawin niyo ito, hariyan niyo na sarili niyong panalangin. Lord, salamat. Dahil ang gusto mo pala ay magkaroon kami ng masagana at maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay nagdadala sa amin para lumapit sa iyo at hingin namin ang iyong patnubay. Lord, tulungan niyo po kami na tunay nagbigyan namin ng pansin ang iyong mga salita. Na tunay na manahan kami sa iyong mga salita. Tunay na gawin namin lahat ng aming natututunan sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil napakasimple lang naman ang sinasabi mo sa iyong salita. Mahalin namin kayo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At mahalin namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Lord, bigyan mo kami ng puso na willing sumunod sa sinasabi po sa iyong kalooban. Na palagi, meron kami mga tao, babahaginan po ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay yung merong magkakaroon ng masaganang buhay ang sino mang sasampalataya at mananalig po sa iyo. Kami mismo, Panginoon, kami sumasampalataya at nananalig na ikaw lang ang pwede magbigay sa amin ng masaganang buhay. Hindi lang dito. Sabi mo nga, eternal life hanggang sa kabilang buhay. Kaya kami ay nananalig at sumasampalataya na ikaw lamang ang pag-asa namin sa buhay nito. Muli, Panginoon, kinukomit namin ang aming sarili sa iyo. Ikaw po ang masunod sa aming buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, itong isipang ito ay palagi nakatuon sa iyong mga salita na magkaroon kami ng puso na sumunod palagi sa sinasabi po ng iyong mga salita. Kapatid, sa mga oras ito, ang isang napakagandang pribilehiyo na pwede nating makuha sa ating Panginoon ay meron po tayo po ay mananalangin. Sa mga oras ito, sino man sa inyo nakikinig na mayroong karamdaman, ito yung pagkakataon. Lalapit tayo sa ating Diyos. Sabihin mo, kapatid, sa mga oras ito, ang iyong karamdaman. Makikinig ang ating Diyos. Sabihin mo sa Kanya, malulugod siya sa iyo kung ikaw ay maniniwala at sasampalataya na kaya niyang baguhin ang iyong present situation sa mga oras ito. In Jesus' name, sabihin mo sa Kanya, ano man yung physical na karamdaman mo. Yes. Nakikinig si Lord. Sige. O meron kang kakilala o kapatid, sino man, na talagang inilalagay ng Lord, ini-impress sa'yo ng Lord na ipanalangin. Maaaring hindi siya makapanood dito, pero ikaw kaya mong ibahagi sa Kanya ang kagalingan sa pamamagitan ng pananalangin sa mga oras ito. Sige, alalahanin natin. Sabihin natin sa ating Diyos, nakikinig siya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yung aming mga kapatid na may mga karamdaman, ikaw po ang nakababatid. Inaalala po namin si Ben, si Bong Sanchez, si Katoni, si Ber, aking kabatch, si Ray,
Si Ed, recovery para sa kanyang karamdaman, yung kanyang pilay. Maging si Edgar, recovery din. Maging yung tita po ni Ivy, yung kanyang pinsan, wala pong imposible sa inyo, Lord. Maging ang mga silver, sa mga oras ito, tinataas din po namin sa iyo. Yes, Lord. Sige kapatid, sabihin niyo pa kung sino yung mga karamdaman. In Jesus' name, hilingin natin ang kagalingan sa ating Panginoon. Yes, Lord. Recovery din po kay Pastor Flibert, Panginoon. Yes, yes. Lalong-lalo po ang aking may bahay na mayroong karamdaman sa kanyang tiyan. Ikaw po, Panginoon, ang po pwede na magbigay ng kagalingan sa kanya. Yes, Lord. Naangkin po namin. Dahil gusto po namin, Panginoon, na maranasan yung pangako mo po, Lord, ng mahabang buhay at masaganang buhay. At ang isang malakas sa pangangatawan, isang masaganang buhay po ito, Panginoon. Inaangkin po namin. Galing sa inyo ang totoong kagalingan. Gayun na rin, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung aming relationship sa aming magulang, sa aming kapatid, sa aming mga anak, sinumang mga tao, nakakasalumuhan namin na inilalagay mo po sa amin, inilalapit po sa amin. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para sabihin sa kanila na ang masaganang buhay ay nanggagaling po sa iyo. Matuto kami magpatawad, at matuto rin kami humingi ng tawad. Provision, Panginoon. Pagkalamo po sa bawat isa nakikinig sa mga oras ito. Kasi kagaya po, Lord, ang sinasabi ng iyong salita, ikaw ang aming great provider. Kaya aasa po kami sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasang pisikal para magawa po namin mangisahan na buhay. Magawa namin ng maayos yung mga dapat namin gawin. Nataas din po namin, Panginoon, ang aming kapatid na giriwang ng kaarawan sa mga panahong ito o yung anniversary, wedding anniversary ng mag-asawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw isang Diyos na nagdudugtong, nagbibigay ng buhay sa bawat isa, sa kaarawan. Even sa pagsasama ng mag-asawa, ikaw ang nasa gitna, kaya nagiging maganda ang takbo ng buhay ng bawat isa. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Alam na alam po ninyo yung kalalagayan ng aming bansa. Patuloy, Panginoon, balutin po ninyo ang banal na dugo ang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po, Panginoon, ng banal na takot ang aming mga leader magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang na ito, nanunungkulan, upang magampanan po nila ang kanilang mga tungkulin na may takot po sa inyo. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, kayo lamang ang pwedeng magbago ng isip at puso ng tao patungo po sa sinasabi po ng inyong mga salita. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga mga sundalo, mga kapulisan upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin base sa sinasabi ng inyong salita, base po sa konstitusyon na ang tungkulin po nila ay para sa kaayusan at kalayaan ng aming bansa. Muli, Panginoon, sa gabing ito, salamat. Dahil sinamahan niyo po kami sa ginawa po namin pag-aaral ng inyong salita. Ngayon pa lang, Panginoon, alam po namin na mayroon na pong nangyayari at patuloy na may mangyayari sa kalalagayan namin sa buhay. Dahil kami ay lubos na magtitiwala sa inyo, aangkinin namin, Panginoon, kung anong sinasabi po ng pangako ng inyong mga salita. Tatagal ang aming buhay, malulugod ka po sa amin, pati ang buong nasa paligid po namin, at papatnubayan mo po kami hanggang sa huling yugto ng aming buhay. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari ito, sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan, meron ba kayong inquiry patungkol sa ating pinag-aralan, willing po kami na sagutin po kung meron po kayong katanungan. Dahil gusto po namin
na mapalapit po sa inyo, malaman nyo na mahal po kayo ng Diyos. At salamat po sa gabi nito na nakasawupang palad, narinig po ninyo, nakapag-aral tayo ng kayong mga salita. Kaya sa gabing ito, muli, lumalapit po kami sa iyo at nagsasabi po kami sa inyo, magandang gabi at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.